So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tangina, finals na tayo. Finals na tayo guys. Finals na po ng Isa Buhay 2015. Grabe no, kasi parang kakaumpisa lang natin dito nung nakaraan, diba? So naka 14 battles na tayo. So I think that's 2 weeks na. 2 weeks na ba 2 weeks na ba to? So ang bilis, nabilisan lang ako sa run natin sa Isa Buhay. Kasi kapag nagre-review ako ng mga request nyo, parang natatagalan ako eh. Kasi hindi na uubos yung request. Sobrang sabi ko, tagal maubos ah. Ang dami ko pang gustong panoorin na battles pero hindi ko magawa kasi inuuna ko nga yung mga requests, which is yun yung pina-prioritize natin. Pero syempre kapag tournament, syempre yan yung kailangan pagtuunan ng pansin. Tapos ayun, eto na tayo. Batas versus Romano, which is sabi ko nga halos July 1, 'di ba? July 1 tayo nag-start ng tawag dito, ng Isa Buhay run natin 2015. Pero ayun, ano nang petsa ngayon, 'di ba? Grabe. So itong battle na to is for July 14, I think. Tama naman ako siguro kasi kulang to ng isang battle kasi wala yung Sak Maestro Fonger. Tama. So ayun. Batas versus Romano, insights, no? Insights muna kasi finals na to. May mga disappointments din naman ako sa mga result, no? Real talking ko na kayo, no? May mga disappointment ako sa result ng mga battles. Unay na natin sa bracket ni Batas, no? Kay Batas Andy G, sobrang dikit 'yon. Masasabi kong either way. So nag-choke si Batas doon. Si Andy G naman, I think may mga freestyle siya doon. Pero either way 'yon, no? Either way, parang sa preference mo na lang talaga. Kung mahilig ka sa jokes, malamang papabura mo yung jokes. Mahilig ka sa technicals, papabura mo yung mga technicals. So either way, so I think yung round 1 Batas vs Andy G, masabi ko na kahit sino okay lang para sa akin. So since si Batas yung nag-advance, pinatunayan naman niya yung laban kay Sayad. So satisfied naman ako doon. Pero mas na-satisfied ako sa laban ni Batas kay Shernan, which is kakatapos lang natin siyang ma-review ngayon. Pero uploaded na po yun sa channel natin ngayong kagabi. Okay. So, Batas Shernan, ayun yung pinaka best batas na napanood ko so far. Kasi hindi ko pa naman napapanood tong battle na to. So, ayun. Sa bracket ni Batas, walang masyadong question. Kasi kay Andy G na laban is on preference na lang talaga yon. Pagdating sa bracket ni Romano, unahin na natin yung Romano Delo. So kay Romano talaga yon, no? Hindi ko kayo bibigyan ng false hope na dapat kay Delo yon. No. Kay Romano talaga yung battle na yon kasi ang lakas ni Romano sa battle na yan. Okay? Pero yung Romano M-Zite at Romano Pistol, ayun yung medyo dikit, or kahit wag na sorry Zite, pero ang pinaka turning or sabihin natin pinakadikit na battle ni Romano dito is yung kay Pistol. Tangina men, Pistol yon. Para sa akin kay Pistolero talaga yon. Consistent si Pistolero. Si Romano 2 and 3 nag-choke siya, di ba? May mga freestyle siya dun sa gitna ng sulat niya, which is para sa akin, since tournament at written format to, kailangan mong maging disiplinado sa sulat mo, diba? So Pistol yon, no? If ever man na Pistol versus Delo, at kung yung Delo na pinakita is yung performance ni Delo is yung laban niya kay Romano sa semis, I think si Pistol ang magiging finalist ng nung battle na to. Pero and it is what it is, or it was. Pero kasi tapos na kasi to.
Pero yan, let's see. Kailangan lang patunayan ni Romano na karapat dapat siya sa finals, kasi sa semis napatunayan na niya na karapat dapat siya doon kasi malinis sa performance. Kailangan lang niya ulit doblehin yung performance na yon against Batas, which is may titulo na sa ganitong klaseng tournament. Okay? So malinaw naman yon, huwag natin patagalin. Pero alam ko naman yung nangyari dito, nag-choke si Romano, kasi nalaman ko to kasi may mga angulo kay Romano na ganun eh. So pero respeto pa rin, pakinggan pa rin natin to. Let's go. Let's go. Akin na! Yo! Supot daw yung rap skills ni Tyke. Yan yung sabi ng isang kampo na sa kanya pinangtira. Ikaw, gago, makapal din yung bulbul mo. Parang kilay ni Dikta. Si Dikta. Gago, kala mo, hindi ko yung kayang i-rebat? Tangina mo, masyado kang piling mabigat. Hindi mo alam, kakahilan niyo sa akin pababa, lalo lang akong umaangat. At ikaw naman, bulbul, huwag ka masyadong piling magaling. Masyado lang mapapilto. Parang supi na lang. Tangina, wala kang kulay ngayong gabi, halata naman sa damit mo, palamuti ka lang. Game na! Yo! Kuya, pababa na ko tayo. Sige ngayon, simulan natin labagin yung patakaran mo, gago. Nakikita sa mata pag mukhang pera ang tao. Hindi lang mga tao, buong kampo nag-aantay ng balato. Siyempre, batas, di pwede matalo. Ang basihan ng bawat turado. Kaya sige, talo na ako. Wala nang dapat pag-usapan. Mapapasunod ka ng batas, yan ang batas pag mayaman. Kaya sa mga hurado, kahit walang atraso para manalo, kailangan mo pang pagbayaran. At buti na lang mayabang ka. Kung hindi, patay ka na yan. Pasalamat ka na lang, meron ka pang hangin sa katawan. Minamaliit porkit di dumaan ng tryouts. Wala daw kwenta't magaan. Tarantado, malaki tingin nila sa akin, kaya nga di na ako lumusot sa salaan. At baguhan. Pero hindi pang baguhan ang aking katangian. Lumang nagpapakaluma, nilaglag ka niyang sarili ng ganung kadali lang. Sige, ipamukha mo pang matagal ka na sa eksena, kung saan saksi ang karamihan. Pero tandaan mo kung anong luma sa paningin yun ang karaniwan. Kasi hindi na ikaw yung nakilala namin batas. Kaya malaking question, Mark yan pare. Kasi ang hirap mo nang intindihin. Mark, ang sabi, di na magganyan yung style mo dati. Mark, anyari. Huwag mo sabihin tumalino ka, porkit tropa mo si Mark Andrade. Okay. Yo, ganyan talaga. Ganun talaga. Para di malus-lus ang bayag, kailangan ng suporta. Yan ang hubad na katotohanan, di mo na kailangan pang pumorma. Bobo ka kasi, batas. Kaya may tutor ka. Tas ang laki ng ulo, palibasa, hindi lang isa yung utak kasi may tumor pa. Ako ay makapili. Pag ako nagturo, may tutumba. Di ba, linya ni Tipsy, yung guru niya. Pwes kung akala mo na yung kanyang turo ay tulong niya, tandaan mo, makapili sa iwan nagturo, kaya alam mo na kung sino sa atin ang tutumba. Kaya hoy Diyos, Panginoon, alam mo, batas, tanga ka. Kailan pa naging kalbo ang Panginoon, ha? Buda man na pa. At puta, iba ka. Mukha kang demonyong kumakain ng bata. Alam mo, pinagkaiba natin, tanda. Payat ako nang tumanda kasi di ako kumakain ng bata. Utang ina mo, Mark. Kahit walang alak, mukha kang may masamang binabalak. Sa Paranaque, pag may nagreklamo ng rape, ikaw agad nang hinahanap. Hype ka. Kakantutin mo yung nanay ko. Masisibahin ko rin yung putang ina mo. Pero hindi ako kasing brutal mo. Kaya mali ang kutob mo. Sa harap mo, sisibakin ko yung ina mo, ituring mong mother balls para bukal sa loob mo. Kasi alam niyo yung gago na to, may mga naturing ang kapatid. Pero yung mga kapatid siyang tinuturing niyang alalay. Mistulang bakal para makapanakit, ginagamit mo sa kaaway. Pero di ko palalagpasin to. Saan ba yun? Kaya putang ina mo, ipokrito! Kapal ng mukha mo! Nagpapalakas ka sa mga tao, pero deep inside, mas lalo kang humihina. Arkitekto! Ang alam ko sa arkitekto, bumubuo, hindi naninira. Yo! Ang ina mo! Nakes yung may mga ninakaw daw akong linya. Yan ay paninirang tagilid at alanganin. Nagawa mo pa akong hamakin, samantalang tuwing mananalo ako sa battle, isa ka sa mga huradong bumoboto sa akin. Kapal ng mukha ng puta. Nung Grain Assault, nag-judge pa nga yun sa akin eh. Alam siya sabi ni Gago? Hey po, Romano versus
M-site, para sa akin, mas magigsing mag-setup si Romano. Saka mas marami siyang punchline na lumalanding na maayos. Ang galing, galing. Utang ina mo! Ako, sasabihin mo sa akin, Romano, yung makalinya mo, paki-explain? Ba't ko pa ipapaliwanag sa'yo? Pag nag-judge ka sa akin sa battle, 3 minutes ka pa mag-explain. Tangina! Oh, pero sa kampo, hindi lang ikaw. Tatapak-tapakan ko yung tatlo. Lalo na yung piling banda na to. Para kayong Chito, Kiko, Glock, magbabagsakan kayo. Kaya itong Panginoon, sa Romano, siguradong tapos. Wala kang makakamtang na respeto sa simbahan ka nila makakatanggap ng papuri sa Diyos. Okay, sa round 1, may napansin tayo doon na naging magaan yung gitna ni Romano. So, ang take ko doon sa mga putol-putol na yon, parang alam mo yon, is pag may isang linya, sabihin natin isang linya, yung isang linya na yun dun sa gitna may mga dots, may mga putol-putol na visualize nyo ba? So ganun yung performance ni Romano. Isang straight siya, pero dun sa bandang gitna is may mga dots, which is yung dots na yun is para sa akin mga freestyle yon na generate niya kasi kinakapan niya yung next na nasulat niya or next na linya niya na writtens, no? So pangalawa, may dalawang tao pa siyang binanatan, which is si Dicta at si Apoc. So I'm not against that naman sa ganong pagsisegue ng mga verses, pero finals to, and kailangan mo ng mas maraming suntok talaga. Kailangan mo ng mas maraming punchline, mas maraming haymakers talaga para makuha mo yung round na yon. Pero ang daming sinayang ni Romano para sa akin. Kasi hindi yun tumama kay Batas. Although yes, malakas yung linya ni Romano para dun kay Apoc, pero hindi naman si Apoc yung kalaban niya dito. Si Batas. So I think sayang yon. Yung line na yon, yung para kay Apoc, yung line na kay Dicta. So nasayang yon. Kasi kung isa-summarize mo yung round 1 ni Romano, may mga freestyle na may mga adlibs eh. Para sa akin na yung take ko doon. May mga adlibs, tapos yung mga punchline niya kay Batas, okay naman pero kulang. So yun lang yung impression ko doon sa round 1 ni Romano. Round 1 ni Batas, pakinggan natin. Okay pa? Malinaw? Malinaw? Sobrang boring nito bumatel. Sobrang boring nito bumatel. Lagi nagmumukhang paburol. Mga suntok niya sobrang pilit. Tamang sapakan na mag-utol. Galit ako sa pusing to na parang titing nakabukol. Yung mukha niya sarap sipain. Buwelong American na football. Hoy, support, patuli ka muna kasi nabutan ka na ng bulbol. Gagamitan ka ng balat, saklatsak, mamamatay ka, yan na sure ball. Single lang para plaka, 45 nakakasana, ikay sa pultol. Bullet sa iyong dibdib, makikita na para kang manutbol. Ina ka Romano, ikaw yung gagong kasing wak ni Delo. You can see me eye to eye, kailangan mo magkasibedo. Kasi ako ang bargad na parang todo lasinggero. Linya mo, inapakan ko lang, akong putotot sa patintero. Mga kanta mo, mas pangit pa sa Peking ina ni Fuego. Habang ako solid yun, tol. Kung sa mga batang 90s dyan, at yung patintero na lalaro, alam nyo yun, no? Linya mo, tinapakan ko lang, ano yung sabi nila ba? Nakalimutan ko na agad. Basta yun. Linya mo, inapakan ko lang, akong putotot sa patintero. Mga kanta mo, mas pangit pa sa Peking ina ni Fuego. Habang ako, tangina anong binagbat sa akin neto. Kasi akong terror sa mga MCs, akong 90s, Shug Knight sa death row. Dahil pag ako sumundok, madugot brutal, kanta ni Necro. Tumatagos sa katawan, fatality, bigla ni Kano. Kakailanganin mo na surgery, magpa-appointment na kay Belo. Tapos tadyakan ka pa sa ulo, tipong 619 misteryo. Sabay matinding choke sa dulo, parang battle si Arkitekto. Gago. Horror gore pa siya.
Siya daw ay malupit, we! Pagkabakla niya, tinatago pa. Kunwari lang na violent, eh! Pero sa battle nila ni Maki, kitang siya ay violent, eh! Ayon nga sa history, Romano, mahilig magpapuwet, yeah! Bakit? Kasi mahilig ka sa sobrang daming penis. Paano si Maki gusto mo gangbangin para 3GS? Talaga! Sinulat mo yun malamang at pagdamag mo siyang practice. Kumbaga kulit din na utak mo, no? Paano mo siya na? Imagine! Pero syempre, magre-rebat ka na freestyle yun at di written. Yan justification na yan mismo at di ko matiis, men. Kaya sa off the top nyo, fuck, sobrang di ako nabibilib. Kasi para saan na mabilis na utak kung mali yan naiisip. Kaya sige, freestyle lang. Okay. Na mga weak rhymes yan, ang professional ka. I'll make this bitch cry na nood na Green Mile dahil sobrang genuine lang. Yung mafe-feel wild eyes, pretty fucking sick lights at totoo may sneeze nice lalo na pag weed high ka. Ramdam ang meantime kaya yung cash, big guy kay James Harden 3 stripes at flow ko matipay, ramdam ba? Nihay na, type para Levi's pants, kabum na missile ka. Tangina. Pilay ang utang mo sa slick style na pinaka-BI na may truck ng mga PI brand, metal like TI guts. Fuck 9 lives, please die fan. Tangina. Please die fag! You soft like a kid, smile, whack, Romano, bitay ka! You've been punished by God, ito ko, B. Bryant! Versus Nolia, labars ko pang fist fight, bawat Grabe multis! Forever, full auto spitfire, brat! Limitless ay B, nice cash, puta panis, time rap! Putang ina. Yo! Ang tindi ng multis. To be honest, itatay ko dapat yung round 1. Okay, explain ko sa inyo ng maayos. Kay Romano, ulitin pa ba natin kay Romano? Sabi ko doon sa performance ni Romano, nakulangan ako sa punches since si Batas yung kalaban niya. Kailangan niyang respetuhin yung titulo ni Batas dito, which is Isabuhay 2014 champ. Kailangan niya ring respetuhin yung mga technicals ni Batas, yung mga punchlines niya. Kasi kahit anytime magiging epektibo yun eh. Depende kung paano niya dinideliver. Kailangan din niyang, yun, speaking of deliver, kailangan din ni Romano respetuhin yung pagiging magaling na deliver. Pagkakaroon ng magandang delivery ni Batas sa bawat performance niya. Pero ano nangyari, no? Para sa akin, dinisrespect niya yun. Dinamay niya si Apoc, dinamay niya si Dicta dun sa round 1. Although sa round 1 lang naman, hindi ko naman tinutukoy na sa buong battle, no. Yung round 1, may Apoc na dinamay, may mga setup siya para kay Apoc. Punch na siya para kay Apoc. Nag-explain siya dun sa mga yung sa loob niya kay Apoc, di ba? Ganun. Kay Dicta, binattle din niya kahit paano. Then sabi ko nga, 'di ba, yung straight line ni Romano, may mga sa gitna may mga putol-putol, which is para sa akin ang take ko doon is mga ad-libs or freestyle na kinakapa niya kung ano yung next na linya na doon sa sulat niya. So ganoon. So medyo yung round 1 ni Romano is hindi ganoon kasolido. Okay? Round 1 ni Batas, slow start and may slip ups pa nga si Batas eh, kahit parang sobrang minimal lang naman, 'di ba? So nakapag-decide na ako kanina na if matatapos ng ganun yung round 1 ni Batas is itatabla ko to sa 8 puntos. Even maging malinis yung performance ni Batas nung mga panahon na yun, yung mga time na yun, is sabi ko itatay ko yung round 1 kasi hindi naging ganun ka-effective din yung mga verses ni Batas noon. Pero nung narinig ko yung multis, grabe, no? Grabe yung multis, ang sarap sa tenga. Alam mo yung per syllables na talaga. Ang galing eh, no? At hindi yun ganun kaikli lang, no? Ang haba. Kasi nung narinig natin na nagmulti si Batas, tahimik pa yung crowd eh. Hanggang sa umingay na lang ng umingay yung crowd kasi na-appreciate na nila yung multis ni Batas, which is sobrang epektibo dun sa later part ng round 1 ni Batas. And masasabi ko na yun ang nagdala sa round 1 ni Batas para makuha niya yung round na to. So it's a 9, I think I will go to 9-7 sa performance na yun.
Sabi ko nga sa inyo, dapat itatabla ko siya. Pero lumamang si Batas doon. Ang dami niyang nilamang eh. Multis, malinis na delivery. So, maglinis ng delivery, diba? So, ang daming elements na nilamang si Batas sa round 1 na to. Direkta pa lahat kay Romano yung mga banat niya. Wala siyang feelers, wala siyang sinayang na linya na tumama sa iba, diba? So, ayun. Batas ako dito. It's a 9-7. Pakinggan natin. Round 2. Sige, panis, stand back, bugo. Nagsisimang ba kayo? Mga sinabi mo, hype na ano paki ko doon. Wala namang kwenta yung tula. Yung Romano daw, mahilig magpapuwet, pwes itong Panginoon, luluhod sa harap ko para lamang mantsupa. Ano? Gago. Kaya sa paking kahit wala ng buwelo, di ko kailangan mag-rebat ng maitat. Kasi pares lang kayong munggo ni Delo. Landis na kayo! Ang sabi nila, matatalo daw ako sa'yo. Ang sagot ko, paano? Eh yung pag-battle mo nga sa cancer mo, di mo matalo-talo. Tangina ganyan talaga. Kasi may sakit ka na, Mark. Dinadaan mo na lang sa flow para mapagtakpan niyang mahina mong bars. Ganyan talaga. Kasi may sakit ka na, brother. Yan ang napapala pag lumalala yung gallbladder. At peace, brother. Shabu pa. Mahilig ka man bato ng issue, di ba? Sige, bato pa. Kung sa kakabato mo, Mike, inabutan ka ng karma, pues sa akin, mababato ka parang iniputan ng Adarna. Kaya bakit ako matatakot dito sa bully na pambata ang multi? Tapos walang ganong sapak, parang galawan ni Chun-Li. Mababang uri, walang tumatatak, puro dagdag bara lang. Ako kada bagsak, tumatanim, parang laglag balagang. Samantalang ikaw, panggapat madaya ka na nga, masyado ka pang malutang. Ika'y balat kayong ginagamitan ng tinta, sakripisyo mo'y dugo na parang tatulang. Kampiyon ng isang beses, pero di na yung mga anak dito sa unang. Pag-aarap namin dahil ngayon pa lang, baog na sa akin tong magulang. At matanong ko lang, bakit ba galit na galit ka sa akin, tanda? Wala naman ako sa'yong ginagawang masama. Sa Facebook, masyado kang madada, daig mo pa yung lola ko kung magdiwara. Ano na mga hype ka? Kaya bakit ako matatakot sa'yo? Saan nyo nakuha yung isip na hindi ko kaya yan? Masyado ka lang maingay sa Facebook pero puro drama lang. Kaya patpatin man pero hindi ito mag-aalangan. Dahil sa tunay na buhay takot ka sa beef parang Hindu at Ramadan. Kaya wag mo akong galitin, batas. Mainit pa to sa tanghaling tapat. Wala tong sinasanto parang si Satanas pag nagalit sagad. Pero teka lang Panginoon, yung punto di mo nakuha agad. Sabi ko wala tong sinasanto parang si Satanas pag nagalit sagad. Bro, kaya isa man akong rookie. At isa ka ng bet dito sa liga. Huwag mo akong malitin sa pagsusulat dahil may presyo na ang tinta. Kung minamaliit mo ako, naku iho, nagkamali ka. Parang blind date lang to, batas, di ako yung ine-expect mong makita. Okay, so nag-level up yung performance ni Romano dito at nagustuhan ko yung pag-level up na yon kasi wala na siyang sinayang na mga verses. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Ang dami kasi niyang sinayang na mga lines kanina sa round 1 na kung compact yon lahat kay Batas, malaki yung chance na makabuo pa siya ng maraming punches doon at makuha niya pa yung pinaka momentum diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Round 2 nangyari yon, walang mga fillers, lahat yun direkta kay Batas, malinis, rebuttals, wordplays, pasok lahat yon para kay Batas. And nagustuhan ko yung pagiging agresibo ni Romano dito. Although di ko alam kung nasindak ba siya doon kay Batas kanina na sige suntukin mo ako tapos nandi-distract. So I'm not sure if nasindak ba siya doon pero overall nagustuhan ko yung pagiging agresibo ni Romano dito. Mas maganda rin yung mga na-generate niyang punches or haymakers. Mas direkta rin siya kay Batas dito. So, it's a totally evolved round para kay Romano compare sa round 1 na medyo hindi ganun kaganda yung pinaka-performance or outcome. Round 2, hindi hamak na mas malakas yun compare sa round 1. Okay, so malakas to. Laban to, nakabawi si Romano kahit papano. Pero kailangan ni Batas na malagpasan pa rin yun. Okay, let's go. Check! Gulpi sa akin itong rapper na may swagger.
ng isang squatter. Sa pagbuga ko na malamafler at mga suntok ko na pamboxer, tibong bukol-bukol ka after. Bigla ang terminal ng cancer, body shot, split katawan mo sa gitna, sir. Parang GRO na dancer, mga linya ko pa necromancer. Retang impyerno ka o langit. At oo, ako'y malapit sa metal. Buto ko'y gawa sa magnet. Habang ikaw yung buong persona mo, tang ina, upod ng pangit. Patay ka dito, pero para sa may galit, ginawa ko to close casket. At nag-gets ba kung bakit? Hindi, kasi sagad mong bobo. Puro tsampa ka lang sa freestyle, dami lang naluloko. Pero ngayong gabi, akin na salape dahil si champion flow ko. Talagang wala ka din, siguradong kita pre, kaya sa Marco Polo. Sobrang bilis ng isip niyan. Pero baka kailangan niyang ipreno. Take your time, easy lang. Government employee tuwing Enero. Gaya no, Roman Empire mo na Spartan helmet yung disenyo. Kasi kung di ka pa naman tanga, lahi ng Spartan sa Griego. Sobrang bilis sa utak, di ba? Sobrang bilis sa utak, di ba? Paspas sa mga desisyon. Concepts mo, di pinag-isipan, maigi, nakakainis chong. Iyong talata, hindi strong, puta habang ang spinit kong. Lyrical, metric day in English. Iba na ang dimensyon, ganong kawak, diskarte mo. Kasing wak lang ng iyong rhymes. Yung lyrics mo, pang ABC, pang 1, 2, 3, pang Jackson 5. Sa tuwing round mo, gusto ni Sammy, parati ibaba yung mic. Huwag ka na kasi magpakitang gilas. Dahil ka action 5. Sa akin palasyo, try mo maghari. Kiss your provincial, ask goodbye. Kasi electric chair at trono ko. Imposible ka na mag-survive. Bawal si squatter, metro ko bro. Parang may alcoholize, durog ka parang paminta. Ikay adik na machong bay, talim na utak ko sa battle. Lyrical na batusay, hinahain ko, grabing anghang. Birthday yan ng Bombay. Ako ang God of War, bawat kinalaban Aphrodite. Di po mag-isa sa face, sa pagiging alimaw, Cyclops Eye. Tinis ko nakakantok nila na flavor. Tsaan nakamomile, ilang battles ako nagtanim. Ngayon oras na ng ROI. Offering lang to na flip-top sacrificial love tonight. Kaya sa post yung tungkol sa ahon, hashtag Romano died. Pagkapanalo yung flawless repa. Like si Rita Avila, akong antagonist sa eksena na kaya magbida lahat ng award na pwede sa flip-top sa akin na sa 2x2 kaya maghari kahit pa na mag-isa. Tupigapat tinamaan ko na parang makahiya tuloy-tuloy, blow by blow. Exhaust lamang na makina. Wasak yung panga, basag hanggang sa kabila ng triangle ang mga sapak. Problema tsak ang kaliwa, di ka napibenta Romano. Pati awak mo na gear, di ka marunong tumugmatsong. Mahusay ba si Kahir? Itong taon, 2015 na wakas sa iyong karir. Isa buhay finals, tanga itong body bag of the year. Tayo walang balat ni Romano, pahinga natin sa buhay finals. Okay, so pinakinggan ko na lang yung round 2 ni Batas. Hindi na ako nag-comment. Ayoko putulin, no? Ayoko putulin yung momentum ni Batas. Kasi naguguluhan din ako sa camera. No, kasi lilipat sa kanan, pupunta sa likod, pupunta sa kaliwa, tapos pupunta sa harap. So naguguluhan din ako sa camera. So inisip ko abang nakikinig sa verse ni Batas, sabi ko, tangina, nalilito na yung cameraman kung saan siya tututok, kung saan siya pupwesto. So yung isa sa mga iniisip ko. Kaya hindi ko na pinost hindi na ako nag-post kasi andun na ako sa pakikinig na ako. Pero sa side of my mind, iniisip ko na ang likot naman ng camera. So ganoon. So round 2, masabi kong round 2 itatabla ko. So sa round 2 kasi magkaiba yung approach. Round 1 kasi ni Batas, andun yung mga effective na haymakers, kung paano niya kinlose yung round solid, 'di ba? Nagustuhan ko yung mga setups, nagustuhan ko yung mga punchline haymakers ni Batas, yung mga laro niya, nagustuhan ko yun. Lalo na yung Balaki, Dead End. May laro siya sa kay Balaki, nakalimutan ko na kung ano yung... Ay, mali, sorry. Napaghalo ko kasi ito, inform ko lang kayo, pasensya na. Napaghalo ko yung tangina, tumatatak.
Eh na Batas Romano na yung ano, Batas Romano na yung battle, pero yung linya ni Batas laban kay Shernan na Balakid, Bako ano, natalo mo yung Balakid pero yung Bakuran ko dead end. Na tumatak talaga sa akin yung bara ni Batas na yun. Inform ko lang kayo yung gabi na ni-review ko yung Batas Shernan. Ito rin po yung gabi na ni-review ko yung Batas Romano, kaya napagsasama ko. So pasensya na napagalo ko. So ayun, konting commercial muna about doon. Yun. Ano muna, bloopers yun, bloopers. Diba? So ayun, going back. Itatabla ko yung round 2. Unang-una, sobrang nagustuhan ko yung performance ni Romano. Nagustuhan ko yun dahil wala siyang mga fillers na. Wala siyang sinayang na mga lines. Kasi sa round 1, ang daming nasayang eh. Ang dami siyang binanatan na hindi naman dapat kasi battle to, flip top, finals pa, isa buhay pa. So sa round 2 walang sinayang si Romano, and I think that's his best round out of 2. Yeah. Pagdating sa round 2 naman ni Batas, para sa akin mas naging malakas yung round 1 niya. Kasi sa totally alam mo yun, compact punchlines for Romano. Nagustuhan ko yung multis, especially sabi ko nga sa inyo, nakuha ni Batas yung round na yon dahil sa mga multis niya. Kasi actually yung multis na yun grabe talaga yung multis na yun, 'di ba? Yun talaga yung pumatay doon, yung mga punches niya na naka-multis, ang lupit nun, ganda ng construction. So round 1 malinaw yon, Batas, kaya 9-7 yon. Pagdating sa round 2, itatabla ko sa 8 puntos kasi yung round 2 ni Batas para sa akin, although malinis, maganda yung setup, maganda yung performance, pero nawalan siya ng effectivity para sa akin. So isa yun sa mga naging moment kung bakit binaba ko si Batas sa 8 puntos. So it's 9-8 for Batas, 17 points. Then kay Romano naman, ibang story naman. Mas malakas naman yung performance ni Romano dito compare sa round 1. And kino-compare ko ngayon kung yung round 1 ba ni Batas tsaka yung round 2 ni Romano is magkaparehas, no? Yun, doon na lang ako nag-iisip kung paano ko to i-judge, pero malinaw na malinaw para sa akin yung rounds 1 and 2 ni Batas is 9 and 8, so 17 yon. Then pagdating sa round 2 ni Romano, binigyan ko ng 7 points. Binigyan ko ng 7 points si Romano sa round 1. So round 2 sa totally different approach kasi direkta, daming magandang mga punto. So I think deserve ni Romano yung 9 points dito. So it's a 9-8 in favor of Romano. So ilan yon? 9 and 8, 17. Tapos 9 and 7 naman, 7 and 9, 16. So round 1 Batas, round 2 Romano, 17 to 16. Sa kung titingnan natin per round, tabla yon, pero sa scoreboard, sa score sheet natin, lamang si Batas dito ng 1 point. So round 3 will our deciding round. Let's see. Tangina! Lahat ng sinasabi mo, lahat ang hindi totoo, Batas. May nalalaman ka pang body bag, ba't hindi mo ngayon subukan ilabas? Oh, gago, hype ka, para daw blow, parang makina. Mahilig sa blow, ganyan pag mahilig man tsupa. Diba? Blowjob ka ba? Ano, tuwan-tuwa ka naman. Pinapalakpakan ka ng mga tao. Kantado. Hindi mo alam lahat yan. Nagsapasabi sa akin na pakyo ka daw, tangina mo. Tago na ito. Tao. Freestyle. Bro, ito ngayon, bro. Sorry. Yo! Game!
Tangina, tahimik kasi! Balik na tayo sa dati. Tangina, dudurugin tong lampa. Hindi pa daw nagsisimula yung oras. Pag tinapos ko yung oras, susunod na kita. Sumuba ng on the spot, sige. Tangina mo kahit on the spot to, kada sapak ng punchline, di na ito makakabangon. Parang ganito lang, ilulubog ko lang tong kalabang ko, parang nung nakaraang ahon. Tama ba ako? Mali ka. Yung paglaban mo sa akin, may mali siya. Tangina mo, alam may mali siya. Kung may Singapore, may mali siya. Wala ka na! Fuck you, man. Ang ina mo, sino ka man? Respeto kaya, bakit ka? Time na. Sobrang bigat itong Ay, gago! to na akin di na Time na? Ano yun? Ano yun? What the hell? Kinat ni Romano. Akala ko magtutuloy-tuloy yung freestyle niya eh. Tangina, kinat niya? Bakit? Tayo nakala ko magtutuloy-tuloy yung yung fuck, sayang yun. Nandun na siya eh. Freestyle na eh. Puta, sayang. Hindi ko ina-expect na tangina, hindi pa nga nag-uumpisa nga daw yung oras eh. Wala, gago. Sayang. Fuck you, man. Ang ina mo. Wala ka na! Fuck you, man. Ang ina mo, sino ka man? Respeto kaya, bakit ka? Time na. sobrang bigat itong durang to na akin di narak. Tapos ikaw kulang-kulang. Di mo mabilis ang mat round 3 shit lang pare. Wala pa rin binagbat. Patay ka kahit sa isang bar. Para nagtipid na rat. Patay ka, malaking unggoy ka. Gorilla Monsoon. Execution ko hardcore. Tamang tino-torture. Para to sa mga may utak. Ito ay film na docu. Kaya manalo kahit kulang. Sa letra Wheel of Fortune. Kasi sa 3-minute round ko, 48 punches landed. Kada linya signifies wisdom, knowledge. Nakababaliw pag dinigest angels, trumpet. Tangina, di ko nakayanan yun. Lupit nun. Sa 3-minute round ko, 48 punches landed. Inang lupit nun. Para to sa mga may utak, ito ay film na docu. Kaya manalo kahit kulang. Sa letra Wheel of Fortune. Kasi sa 3-minute round ko, 48 punches landed. Kada linya signifies wisdom, knowledge. Nakababaliw pag dinigest angels, trumpet. At sa flow of use and skill set, talent. Akong animal sa stage, show ko, Muppets. Kontrabida pero guwaping, tawag doon, hanep. High candy sa chicks, PM sa akin, sunset. Habang ikaw, kabuuan mo, 2 words, backshit. Oo, backshit ka. Copycat sa salita. Puro imitation lang, si Pipay na paninda. Pero sa creativity, originality, punchlines, panis ka, talking tom, yung boses mo, gaya lang sa iba. Naguwian ng mga tao, ay! Makinig kayo! Tangina, kasalanan mo yan! Naka! Oo! Talking tom, copycat kasi isa kang pusi. Fans mo, tanga, kasi nga. So, sa mga, sino yung, alam nyo ba yon or naabutan nyo ba yung Talking Tom? So, ayun yung, ang ganda ng punto ni Batas dun, Boses mo, Talking Tom, ano yun? Pussycat, basta yun, tapos yung boses mo, gaya lang sa iba. So, ang ganda nun, kasi yung Talking Tom is laro yun sa cellphone, na kung, pag, gagayahin niya yung maririnig niya. So, yun. Ang ganda ng setup, ang ganda nung gamit na reference ni Batas dun sa part na yun. Nagustuhan ko yun. Actually, kahit di na to i-judge, formality na lang, kay Batas na to Oo! Talking Tom, copycat kasi isa kang pusi. Fans mo, tanga, kasi nga, hindi ka na rookie. Tapos puro line by pa, yung mga sinispit mo, US regime, inuto mo lang mga Pilipino. Oo, puro nakaw lang pala, binibitawan mo ang bars. Atake mo, panggera nga, puro banat ng World War. Habang ako, supernova, bogsa ako na star, out of this world of flow, para bang dagat ako sa Mars. Kaya sobrang dali ko manalo.
laging bingo ka agad. Pero sarap hahakutin, aking simot dapat. 100K every year, ito ay isinuwapang hanggang bayaran na ako para hindi lumaban. Back to champion! Mastered sagad ng art form! Buhay ang beef sa Jollibee! Ako ang champ na hardcore! Ginamitan lang siya ng hangin, windows down sa car doors, di ko na nga siya binatel, binigyan ko lang ng crash course! Si Ermat mo, binengga ko! Wasak ang puwet ni ma'am! Kinalikot kanyang shithole, parang exam pa medical. Sabi ko, bitch, gusto mo mamatay? Sa sarap ng every pump, puta, sakay kagad yung inay. Libre biyahe sa pedicab. Yung butas niya, basang lubos. Parang siya'y nagsenikal kasi buong araw ang putok. Gardener na Mexican. Tirik kanyang mata, pangit, mukha siya Fetty Wap. Ay yung dog style, niranas niya, rektang Yulin na festival. Ngayon, sinong balas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo mag-aantas. Ako, Panginoon, ikay salang Romano. At tanda mo, ako ang batas. Tang-inang yan. Yo! Wala. So, no-brainer na yung round 3. Pero, ano na yun, totally shutdown talaga si Romano. Hindi ko ina-expect na hindi siya lalaban. Ina-expect ko na mag-choke siya. Kasi, yun nga yung mga angulo sa kanya. Pero, hindi ko ina-expect na suko na lang niya yung battle. Akala ko, mag-spit pa siya ng mga other lines na papasok sa isip niya. Pero, hindi nangyari yun. So, it's a totally blackout or totally shutdown para sa isip ni Romano. So, it's a 6 points for him. Then kay Batas, hindi ko alam kung perfect ko ba yun or in a 9 eh. Not sure eh. Pero ayun, formality, no? Formality. Bigyan natin ng 9 points si Batas doon kasi para sa akin, hindi pa rin niya natalo yung performance niya against Shernan eh. Solid na laban yun. Pero ayun, it's a 9-8-9 18-26, tama ba ako? 26 points para kay Batas. Kay Romano naman is 7-9 7-9-6 25 15-22, tama ba ako? Tama ba ako? I think that's 22, no? Tama, 22 16 tapos 6, 22. So ayun, 1 Batas, 2 Romano, 3 Batas. So Batas talaga yung battle. Flip Top Out 6 is a boy finals 2015. Maraming salamat ulit. Supportan niyo lahat na sumuporta simula ng Isa Boy Tournament mula sa, alam niyo yun, ang boto ng Hurado 8-0 back-to-back champion magiging para kay Batas sa Buhay Champion 2015. Shoutouts kay Romano. Ayun, sobrang init ng laban. Ayan, medyo di pa nga tapos. Ayun, so wala na akong sasabihin pa. Kita naman na shutdown talaga si Romano sa round 3. Okay sana yung round 2 pumalag eh. Tsaka okay sana yung mga freestyle niya nung early round 3 pero wala, sumuko siya. So sayang. Sila mag-usap. Ayun, si Romano mag-usap. Sobrang init ng laban. Ayan, medyo di pa nga tapos sila mag-usap. Okay. Ayun, si Romano, ganun pa rin yung style niya. May mga malalakas siyang suntok. Pero makikita mo naman si Batas na diretso pa rin. Consistent sa mga banat niya. Sunod-sunod yung mga punches niya, yung mga punchline niya, wordplay, etc. Tsaka kitang-kita, round 3. Nag-choke si Romano kaya matik Batas champion. Ayan, round 1-2 namimili pa ako sa kanila kasi yung type ng style nila. Then round 3 doon na lumabas yung experience advantage ni Batas. Tuloy-tuloy yung punches tapos knockout si Romano sa round 3. So automatic pare. Performance wise isang buong parang package talaga Batas.
Team CD. Tawag dito. Shoutouts kay Romano kasi alam naman natin na hindi biro na makaabot ng finals, kaya sobrang props sa kanya. Shoutouts sa Ludi talaga. Round 3, dahil nga sa stumble niya, malaking kabawasan ng puntos yun, so nakuha ni Batas yung round 3. Round 2 binigay ko yung kay Batas, tapos round 1 medyo dikit lang kaso nagbigay ako ng minus kay Romano tungkol dun sa ibang punches niya na hindi pa yes, tama. Hindi para sa grupo sa kampo. Okay. Isa pang minus ko kasi alam ko naman na hindi totoo na ako daw yung teacher ni Batas kasi hindi yung totoo. Kaya hindi ko yung binigyan ng puntos kasi hindi naman kami ganun ka-close ni Batas. So hindi niya ako guro. Ayun, congrats kay Batas. Back to back, hindi rin biro yun. Congrats sa kanya. Yo. Wala ka duda-duda kay Batas. Congrats, tol. Shoutout ako, hindi na shoutout kanina. Sa lahat ng mga tropa. Uprising, Estrado, yung parating kong banda next year, Kalawang, Barangay Tibay, what's up? Wild Ones Tattoo, ko naman, binabati ko si Zach, inaanak ko, nasa hospital siya, nangyayari itong battle na to, so may sakit siya. Thank you so much. Salamat sa lahat ng sumuporta, salamat sa lahat ng tunay, kung isa ka man sa umahatak sa akin pababa, tangina, masyado pa rin ako mataas, so sorry na lang. Tangina, back to back, papahinga muna ako, wala ako yung champion next year. Sorry, Apex, magsalita ka na. Siya na yung nagpaliwanag kung bakit siya panalo. Usulonger! Yan, classic na isa buhay ito. Siyempre, binuto ko rin si Batas. Pero props pa rin kay Romano. Maganda yung mga unang round niya. Itong ay nasabi ni Batas dito, lalabanan ko yung champion next year. So, 2016 champ, Looney. Pero ba't hindi nangyari? Ano ba yan? Kaso, yun nga, nag-show pa rin siya. Tsaka malakas talaga yung consistent yung style ni Batas mula nung una hanggang uli. Ano pa rin. So, para sa kanya talaga itong ano na to, sa buhay na to. So, next year, abangan nyo, sa buhay, 2016. Props to both MCs, sobrang galing. Ganda ng battle, magkaiba sila ng pinakita, pero syempre, mas dominante sa gabing ito si Batas. So, yes, dominating talaga. Malaki the pricing Cotillo on Spotify, iTunes, at the pricing office. Rare, binigay ko yung all 3 rounds kay Batas. Props kay Romano, yun naman yung ginawa niya lalo sa first 2 rounds, pero rap clinic yung pinakita ni Batas. Ang tanong, bakit hindi nangyari yung Batas Looney? Nagbitaw na si Batas doon ng lalabanan ko yung champion next year. Putragis na yan. Pero I think hindi ko sure pero I'll go for Looney if ever natuloy yun lamang sa multis. Although classic na battle yon kasi Looney yun tas Batas, 'di ba? Classic shit. Pero ako hindi ko ini-aim yung Batas versus Looney no. Ang ini-aim ko is Aklas versus Batas. Yun yung ini-aim ko. Parang labanan ng una at pangalawang champ. At hindi lang 'yon. Hindi lang dun sa mga titles nila. Gusto ko din yung style, yung pagiging unorthodox ni Aklas versus pagiging technical ni Batas. No, yun yung gusto ko makitang battle, unorthodox style versus technical. Yun yung gusto ko malaman, yun yung gusto ko makita. Kaso wala na si Batas, ng ibang bansa na, si Loons. Di ko alam, sabi niya babata siya ngayong taon. Sana ngayong ahon. Si Aklas hindi na tumuloy sa laban sa PSP against Sheyi, which is sobrang ganda sana. Ang mga active na lang sa battle rap is yung 2017 champion, 2018 champion, 2019 champion, which is buhay pa sa PSP, diba? Mot, Sheyi, Six Threat. 2020 Mzite, alam niyo naman na busy na si Mzite, bibihira na lang siya bumatel. 2021 J-Black, tama, 2021 J-Black, may laban siya ngayon sa PSP Davao. 2022 Pistolero, may laban din sa Davao. 2023 Invictus, I don't know if may laban si Invictus sa paparating na na PSP Davao, pero sabi naman niya is lalaban siya ng ahon. So ayun yung mga remaining champs na active pa sa battle rap. So ayun, congrats sa atin syempre kasi tapos na natin yung yung Isa Buhay 2015, and syempre congrats kay Batas dahil back-to-back champ, pero nauna yung review natin sa 2015 kaysa sa 2014. Pero right after this, bukas siguro start na tayo ng 2014 Isa Buhay.
Okay, walang pahinga. Tournament agad. Okay, kita-kits tayo sa next na tournament. So, wala na akong masyadong sasabihin pa dun sa outcome ng battle na to. Kitang-kita na yun, Batas. So, yun. Kita-kits tayo. 2014 Isa Buhay Tournament. Okay? Peace out.